Teacher Kevin PH nga pala, and we're back with another video. Tech tips na naman po yung gagawin natin. So, ang daming mga nagtatanong dito sa shop mga kaibigan, especially sa mga clients natin na nakabili na ng brand new laptop, bagong-bago na laptop. Pasensya na, hindi maganda lightings natin kasi wala pang kuryente. Pero syempre, trabaho natin ng pag-YouTube kaya gagawa tayo ng video. And natanong lang niya, dito kahapon meron tayong dating client, no, or client natin na bumili ng brand yung laptop. And nire-require daw siya ng company na magpa-install ng antivirus software. Yes, yung mga shops, no, yung mga bentahan ng mga laptop, brand new laptop, syempre, business yan. I-require kang magpa-install ng antivirus software. Pero nakadepende yan sa iyo bilang user. Nakadepende yan sa iyo bilang buyer ng laptop kung magpapa-install ka. And this is just purely based on my own opinion, no? Observation ko lang din. I'm not a computer expert, no? Hindi ko alam, wala tayong masyadong ganun karaming alam in terms of softwares, no? It's just that nagre-repair tayo, okay? Pero ang ibabahagi ko ay opinion ko lang din bilang isang user and at the same time as a computer technician. Okay, so may diretsahang sagot dyan mga kaibigan is no, not necessary. No, tanong kasi, is it really necessary or kailangan ba talagang magpa-install ng antivirus software? If we say antivirus software, that is a separate software na i-install natin sa ating computer. It is a standalone software mga kaibigan na kung saan meron tayong ida-download na application or meron tayong installer and meron din tayong license para sa installer na yon or sa application na yon. I-install yon sa ating computer. Mostly sa mga nanonood sa atin for sure, no? Karamihan sa atin Windows users or Microsoft users mga kaibigan, Windows 10, Windows 11. Sa mga bagong bili na computers ninyo mga kaibigan, hindi na po kailangan or it is not necessary na magpa-install kayo ng antivirus software sapagkat all units produced by Microsoft today, nowadays mga kaibigan, meron na po agad yan antivirus software, no? We call that one the Microsoft Defender or Microsoft Windows Defender, no? Virus and threat protection. Nasa settings lang po yan ng ating computer mga kaibigan. Okay, papakita ko sa inyo kung paano niyo i-activate yan. And yan na, sapat na yan para magsilbing antivirus software natin. Okay? So wag kayong masyadong kabahan kung sasabihin nila na lalagyan mo ng antivirus yan, especially na bago. Oh. Meron na pong naka-design na free antivirus software ang ating computers, no? Especially na kapag kayo ay Windows user, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Ganito siya kung paano i-activate. Very simple lang. Make sure lang na naka-turn on lahat ng mga ito. Okay. So punta tayo dito sa may Cortana search bar mga kaibigan. And then puntahan natin or search natin ang virus and threat protection. Click natin to. And then wait lang natin. Yan. So makikita natin dito mga kaibigan, magpapakita rin, no, kung meron bang current threat or na-detect na malware or virus ang ating computer. So punta lamang po tayo dito sa ating dito sa virus and threat protection settings, manage settings. Make sure lang na ang real-time protection dapat naka-on, cloud delivered protection, automatic sample submission, tamper protection, dapat lahat to mga kaibigan ay naka-on. Safe tayo kapag kaganyan. And then check din natin dito sa may firewall and network protection. Click natin dito. Dapat ang domain, private network at public network ay naka-on. Paano ba iyon yan? Click nyo lang, then make sure na naka-on to. This is the Microsoft Defender Firewall. No, protection naman natin to kapag lagi tayo nakakonect sa internet. Automatic niyang ibablock kung ano man yung suspicious na site na nabubuksan natin. Okay? So, ganoon lang siya kasimple mga kaibigan. Not necessary na magpa-install kayo ng antivirus software. Yun lang. Thank you and don't forget to like and subscribe.